Magandang araw mga kapatid. So ngayon po ang ating Lancer ay merong oil leak. So ngayon ang naisip ko ay nasa crankshaft front, oil leak, or pati yung kanyang rear na crankshaft oil seal, may leak din. Pero una akong gagawin dyan mga kapatid is yung kanyang oil pan. Kasi I think may problema sa oil pan, may tagas. So bali ang gagawin ko ngayon, tatanggalin natin yung oil pan assembly. Ayan, tapos i-reseal natin. Let's go! So guys, ito. At baklas na yung oil pan. Actually, nalinis ko na yan. Talagyan na lang natin mamaya ng sealant. And then, kapag may tagas yung inyo sa bandang transmission na yan, medyo basa. Meaning, maaaring sa oil pan o kaya sa may crankshaft oil seal. Dito, pag crankshaft oil seal sa rear, magbababa yung transmission. Pero since ito, nakita ko na may tagas dito sa bandang harap. So, inuna ko munang baklasin itong oil pan. Kapag nagawa na natin itong oil pan at nakita natin na wala ng leak, ibig sabihin dito nang gagaling yung leak, wala sa ating crankshaft oil seal. Kasi kapag crankshaft oil seal, medyo mabigat na trabaho yan at magastos. Hindi naman magastos, sorry, mura lang ang pyesa niyan, pero yung labor ang mahal kasi baba transmission yan. So medyo mabigat na trabaho, kakain ng oras. Sana dito lang sa oil pan ang problema. So yan, yung oil pan nilinisin ko pa, then lalagyan ko ng sealant, and then after that sasalpak na natin to, then testingin natin kung may tatagas pa. Sana wala na. Okay, alright guys, nasalpak na natin yung ating oil pan. So yun, hindi ko na napakita kung paano yung paglilinis ko, pero yun, nalinis ko na yung oil pan yan, yung pinaglapatan nito. So yun, yung ating gasket, and then nalagyan na natin tong backing plate, tapos yung bracket nya. By the way, nag-drain din ako ng ating transmission fluid. Ayan, yung ATF. Papalit tayo ng ATF, sinabay ko na. Tapos lilinisin ko lang to portion dito, and then pag nalinis ko na yan, lagay tayo ng langis, and then start natin. Wala pang oil filter. Alright, yun. At nakabit na natin yung oil filter, yung ating oil pan. Mahigpit na yung mga tornilyo, and then yung bracket nya okay na rin, tsaka yung backing plate. So ngayon po ay magsasali na tayo ng ating ATF at saka yung ating engine oil. Then syempre testingin na natin. So ito mga kapatid, at pinapantar ko na yung makina at naglagay na tayo ng ATF dito, and then engine oil okay na rin, pero pinapainit ko pa yung makina kasi checkin ko pa yung ATF, baka kulang pa. Kailangan paandarin natin ng ma-reach natin yung normal operating temperature ng makina para ma-check natin kung nasa tamang level ba yung ating ATF. Well anyway, balik tayo sa ating ginawa, yung oil pan. Checkin natin kung may leak. Ito, nandito tayo sa ilalim. At silipin natin dito, wala naman siyang natulo na dito. Tapos dyan sa mga pagitan ng engine block at saka ng ating oil pan, ayan, wala naman siyang sign ng leak. Alright, ano naman siya. Ayan, tuyo din siya. Alright, so okay na tayo. So malalaman natin yan kung may aagos pa dito, kailangan maibiyahe ko ng siguro check natin a week. Tingnan natin kung may tutulo dyan. Alright, hintayin natin isang linggo. Hindi, joke. Yung road test ko, ihahataw ko. Then tingnan natin kung may tatagas pa dyan. Sana wala na.